Ginoong Lewis. Desidido na ako. Magko-college na ako. Ayos yan. Yung sinabi mo dati, tungkol sa pagpapaubaya ng pwesto mo sa kolehiyo para sa pinsan mo. Talagang naisip kong sayang na sayang para sa'yo. Ito ang pinakamagandang paaralan sa bansa. Paano mo maibibigay ang kinabukasan mo para lang pakasalan si June? Sa wakas, nagkaroon ka na ng malinaw na pag-iisip. Hindi ako mag-aaral ng liberal arts. Pupunta ako sa programa ng pag-decode ng National Defense Academy. Ang programa ng pag-decode ng National Defense Academy, napaka-espesyal ng programang yan. Kailangan mong burahin ang pagkakakilanlan mo, mabuhay sa ilalim ng bagong pangalan. Napag-usapan mo na ba ito sa pamilya mo? Hindi na kailangang pag-usapan. Kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Dahil nga ito sa pagbabayad utang na loob. Simula noong bata pa ako, lahat ng magagandang bagay ay ipinagkait ng mga magulang ko para ibigay sa pinsan ko. Ngayon, para kunin ang pwesto ko sa kolehiyo, pinilit ako ng mga magulang ko. Kahit ang nobya kong si June ay handang gamitin ang pagpapakasal bilang kondisyon para masiguro ang kinabukasan ng pinsan ko. Ngayon, hindi na ako susuko. Ang pamilya ko, ayaw ko na rin sa kanila. Nilinaw mo ba sa paaralan? Nilinaw ko. Pero, hindi sa paraang gusto mo. Hindi ko ibinigay ang pwesto ko kay Shane. Sa halip, pupunta ako sa isang lugar na hindi mo ako mahahanap. Pinsan, tingnan mo! Ang daming binili sa akin ni June na magagandang bagay, bagong damit, bagong sapatos. At itong bagong radyo. Sabi ni June, kapag nasa paaralan na ako, wala nang lalait sa akin. Ito ang alaala ng lola ko. Ito rin ang tanda na ibinigay ko kay June. Paano maibibigay ni June ang isang bagay na napakahalaga kay Shane? Nagustuhan ni Shane, kaya ibinigay ko sa kanya. Para namang may halaga ang bagay na yan. Pagkatapos nating kumuha ng marriage certificate, bibilhan kita ng mas maganda. Ang pinakamamahal ko ay walang halaga sa'yo. Hindi mo ako mahal. Kaya hindi mo ito kinahahalagahan. June, nagagalit ba siya? Galit ba siya dahil kinuha ko ang puwesto niya? Hindi ko dapat kinuha ang bagay na sa iba. Kasalanan ko ang lahat. Karapat-dapat akong mapag-isa. Mahirap na ang buhay ni Shane. Mayroon ka ng lahat. Bakit kailangan mo pang makipagkompetensya sa kanya para dito? Shane, sweetie, talagang sa iyo ang puwestong iyon. Walang sinumang makakakuha nito sa iyo. Upang mabayaran ang utang na loob, naibigay ko na ang lahat kay Shane. Kailangan ko bang ibigay sa kanya ang buhay ko rin? Yan ba ang kailangan? Maglakad ka pa uwi. Pag-isipan mo ang iyong ginawa. Humungi ng tawad kay Shane kapag naunawaan mo na. Kung hindi kita patatawarin. Wala akong sinabi. Wala akong ginawa. Ngunit lahat ng ginagawa ko ay mali. Ang milk candy na ito na ibinigay sa akin ni June, hindi ko naman gustong kainin ito. Sabi niya, kapag malungkot ako, dapat kumain ako ng candy. Magiging mas matamis ang buhay. Ngunit ngayon, ang candy ay nasira na. Tulad ng pagmamahal ni June sa akin. Naging basura na ito. Mga magulang na may paborito, isang kasintahan na nagbago ang puso. Ayaw ko na ng kahit ano paman. Masarap ito. Ito, subukan mo ito. Masarap ang ulam na ito. Kumuha ka pa. Umupo ka at kumain. Noong kami ay bata pa, palaging sinasabi ng aking mga magulang, ang aking pinsan ay nangangailangan ng nutrisyon para lumaki. Kaya binigay nila sa kanya ang pinakamabuti sa lahat. Pinilit akong isuko ang aking upuan. Ngunit nakalimutan nila na ako ay 6 na buwan na mas matanda sa kanya. Kailangan ko rin ng nutrisyon. Ito ang paborito mong ulam. Nanay, ako ay allergic sa isda. Ang pinsan ko ang mahilig sa isda. Kinausap mo na ba ang eskwelahan? Ibigay mo na ang pwesto mo sa pag-aaral sa pinsan mo. Magaling ka namang mag-aral. Pwede ka namang mag-exam ulit sa susunod na taon. Kinausap mo ba ang eskwelahan o hindi? May utang na buhay ka sa pinsan mo. Ano naman ang masama kung ibibigay mo sa kanya ang pwesto? Bakit ka ganyan? Walang utang na loob?
Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Sino bang hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Kung hindi mo ito aayusin ang bagay sa eskwelahan para sa akin, lumayas ka sa bahay na ito. Wala akong anak na katulad mo. Dahil lang iniligtas ako ng tiyo ko, kailangan kong laging magpadaig. Simula sa mga laruan, damit, hanggang sa pagmamahal ng mga magulang ko, maging ang hangnobya ko ay iniwan ako. Kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko na lang na nalunod ako noon. Tia, Tiyo, pakiusap. Huwag ninyong tratuhin ng ganyan ang pinsan ko. Masakit panoorin. Siguro, hindi lang talaga para sa akin ang pag-aaral. Hindi kasalanan ng pinsan ko. Ayos lang. Ako na ang magpapa. Bigay sa pinsan mo ng pupwesto niya sa pag-aaral. Kapag nakuha mo na ang pwesto sa pag-aaral, isusundo kita para mamili ng regalo. Gusto mo ng relo, di ba? Bibilhan kita. Pinsan, talagang hindi ko sinasadya na kunin ang mga bagay mo. Kung hindi ka masaya, aalis na ako kaagad. Masaya ka na ba ngayon? Ngayon ginulo mo na ang bahay na ito. Naging magulo na. Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Shane. Ikaw, Tito Stone, pumunta si Silas sa paaralan ngayon. Binigay niya ang pwesto niya kay Shane. kahit papaano, nagiging matino siya. Kung papasok sa paaralan ng pinsan mo, dapat magtrabaho ka. Maghanap ng pampaaral niya. Tandaan, utang mo sa kanya ito. O sige, magtrabaho ka. Wala rin namang mas magagawa mo sa bahay. Wow! Nakapasok si Shane sa paaralan ngayon. Malaking karangalan para sa pamilya. Dapat maghanda ng tamang handaan para ipagdiwang ang pasok ni Shane. Kaya gawin natin sa angkainan ng estado. Siya, Gawin nating masaganang handaan. 10 malamig, 10 mainit, 2 sabaw, 2 kanin, plus fruit platter. Iimbitahan ko ang boss ko at lahat ng mga kasama mo rin. Sa loob ng 10 taon, natutulog ako sa sikip at tumutulo na balcony. Samantalang nakatira si Shane sa malaki, maliwanag, silid, puno ng lahat ng laruan at candy galing sa tindahan ng kooperatiba. Ang malamig na tahanan ay nagpaparamdam sa akin ng pagkakulong, hindi makahinga. 1 buwan pa at makakaalis ako sa walang pagmamahal na lugar. Tito, Silas, narinig ko nakapasok ka. Magaling. Tito Soton lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Noong iligtas ng tatay ko ang buhay niya, inayos niya para kami ni June ay magpakasal. Pero ngayon, parang napabigo ko ang Tito Sutton. Sinabi ni Silas ayaw niya mag-aral. Binigay niya ang pwesto niya kay Shane. Tungkol sa pagkuha ng marriage certificate, huwag mo pa sabihin sa tatay ko. At tungkol sa pagbibigay ng slot sa paaralan para sa kanya, kailangan natin ng makatwirang paliwanag. Naiintindihan mo? Para matulungan si Shane na makapag-aral, mag-aasawa ka sa taong hindi mo mahal. Napakamartir. Si Shane ay bata pa. Hindi niya makayanan ng gulat. Huwag mo pa sabihin sa kanya tungkol sa pag-aasawa natin. At tungkol sa pag-apologize mo sa kanya, bakit hindi mo pa ginawa? Wala akong ginawang mali. Bakit ako mag-a-apologize? Si Shane ay magpaparehistro para sa paaralan. Bigyan mo siya ng ilang food stamps at cloth coupons. Isipin mo ito bilang apology mo. At blessing. Sa tingin mo may coupons ako? Sa dami ng pagmamahal mo at ng mga magulang ko, kulang pa ba siya sa mga bagay na iyan? Huwag kang mag-alala. Dahil pinangako ko na pakasal sa'yo, hindi ako babalik sa sinabi ko. June, talagang mag-aasawa ka sa pinsan natin? Hindi ganoon. Shane, Ayaw ko na mag-asawa ka sa pinsan natin. Gusto ko rin sa iyo. Shane, huwag kang ganoon. Shane, Hindi ka pwedeng mag-asawa sa kanya. Ikaw lang pwedeng mag-asawa sa akin. Shane, tulong may tao. Naku, ano ang nangyayari dito? Naku, Shane, Nagdugo ang bata. Bilisan, bilisan. Dalhin siya sa ospital.
Nakita mo si Shane na malapit, hindi ba? Kaya sinadya mong provoka siya. Hindi ko inakala na maari kang maging napakasama. Ang mga little tricks ni Shane ay talagang madaling makita. Pero walang nag-iisip tungkol dito. Kahit sandali. Lahat ng regalo na ibinigay ni June sa akin itinuring ko bilang mahalagang treasure. Hindi ko maalis ang pagtatapon sa mga ito. Pero ngayon, lahat ng ito ay basura lamang. Ito. Hindi ba ito yung regalong binigay ko sa'yo? Bakit mo sinunog? Bakit? Pakiramdam ko, alis na sa akin si Silas. Nabulok na yung regalo. Kaya sinunog ko. Siguro mas mabuti pang nasunog na. Hindi naman ganun kahalaga ang mga bagay na to. Pagkatapos nating kumuha ng marriage license, bibilhan kita ng mas magaganda. Hindi tayo kukuha ng marriage license. Walang pagkatapos. Kung sino ang paborito ng mga magulang natin, kung sino ang mahalaga kay June, wala na yon sa akin. Maliban sa akin, wala nang ibang pagpipilian si Silas. Hindi niya ako pwedeng iwan. Yung pag-aalala ko kanina, nag-iinarte lang siguro ako. Huwag kang laging nakasimangot. Nawalan ng magulang si Shane. May depression siya, hindi na niya kaya ng dagdag na stress. Ikaw, kumpleto ka naman. Bakit mo kailangang makipagkompetensya sa kanya? Sabihin mo nga, ano ba ang meron ako? Meron kang mga magulang at meron kang ako. Nasa ospital si Shane, naghihirap siya ngayon. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Meron siyang kumpanya ng mga magulang ko, ang pag-aalaga mo, at buong team ng medical staff ang nag-aalaga sa kanya. Sa tingin mo ba, kailangan pa niya ako doon? Paano ka nagkakaroon ng napakakaunting awa? Kasalanan mo ang depression ni Shane. Kahit anong mangyari, bilang nakatatanda mong kapatid, ikaw ang dapat magpakumbaba. Mukhang hindi mo pa rin nakikita ang sarili mong problema. O baka naman sobra lang kitang pinasobra. Silas, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung hindi ka hihingi ng tawad, ang kasal natin ay kailangang maghintay. Ang sakit ni Shane ay malinaw na gawa-gawa lang. Pero kayong lahat nagkukunwari na hindi nakikita. Silas, tumigil ka na, June. Gusto rin siya ni Shane. Sinubukan niyang magpakamatay sa ospital. Mas matanda ka. Dapat mas mapagbigay ka. Ma, anak mo ako. Lagi mo akong sinasabihan na magpadaig kay Shane. Pumayag ako. Hindi pa ba ako nagbigay ng sapat sa mga nakaraang taon? Anumang bago sa bahay ang karne sa hapagkainan, bagong damit para sa bagong taon, kwarto ko. Ano pa bang hindi ko na ibigay sa kanya? Pinagbigyan ko pa ang pag-aaral ko. Ngayon, pinapabayaan mo pa akong iwanan si June. Gusto mo ring pakawalan ko siya. Kung sasabihin niyang gusto niya ang buhay ko, hihilingin mo bang ibigay ko ang puso ko at bunutin ito? Ma, sino ba talaga ang tunay mong anak? Tumahimik ka. Pinsan mo siya. Dahil nawalan ka ng ama. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Tama ang tatay mo tungkol sa'yo. Walang utang na loob ka. Ngayon, kailangan mong magpadaig. O hindi na kita, anak. Oh, ikaw. Kaya sa paningin ng mga magulang ko, napakasaya ng buhay ko. Mas marami akong meron kaysa kay Shane. Silas, masama talaga ang kalagayan ni Shane ngayon. Ang pagpaparehistro ng kasal natin. Dapat ipagpaliban muna. Si,
Bakit? Malinaw na si Shane ang nagpakana nito sa akin. Hindi ako pinaniwalaan ng mga magulang ko. Ibinitin pa nila ako at pinalayas sa bahay. Sumama ka sa akin pa uwi. Nag-iba na talaga si June. Ngayon, sinasabi niyang dapat ipagpaliban ang pagpaparehistro ng kasal natin. Susunod sisiraan niya ang pangako niya. Tapos, mawawalan ako ng pagkakataong makapag-aral at hindi ako pakakasalan ni June. Silas, wag mo nang isipin masyado. Pangako ko, hindi ko sisirain ang pangako ko. Pero ang kalagayan ng isip ni Shane ay masyadong mahina ngayon. Talagang malala. Ayokong mag-udyok sa kanya. June, naaalala mo ba yon? Noong 11 tayo? Sa ilalim ng puno ng Phoenix. Ano ang pinangako mo sa akin? Naaalala mo ba ang pangako mo? Komandante Sutton, may balita kami mula sa ospital. Nagpapahirap siya sa sarili niya ulit. Tara na. Minsan sinabi ni June, gusto niya ng mga artistic na lalaki. Kaya sinadyang pinahaba ko ang buhok ko. Ngayon, nabubuhay ako para sa sarili ko lang. Pupunta ako sa National Defense Academy, magpapalakas at masanay ng maaga. June, ayaw mo ba sa akin? Hindi. Magpahinga ka sa practice. Kukuha ako ng tubig. National Defense Academy. Akademya ng Pambansang Depensa. Bakit ka tumitingin ng impormasyon tungkol sa Akademya ng Pambansang Depensa? Sabihin mo sa akin, Nagbabrowse lang. anong kawili-wili diyan? Ang kondisyon ng katawan mo ay hindi angkop para sa Akademya ng Pambansang Depensa. Dapat mag-focus ka sa pag-aaral ng mabuti at mag-exam ulit sa susunod na taon. Maganda naman ang mga grado mo. Tiyak na papasa ka ulit. Sa tingin mo ba may pagkakataon pa ako? Gusto ng mga magulang ko na magtrabaho na ako at kumita pagkatapos ng summer break para suportahan ang pag-aaral ng pinsan ko. Sa tingin mo ba may oras pa ako para mag-aral? Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang magtrabaho. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Nakapag-ipon na ako ng pera. Sapat para makapag-aral si Shane. June, hindi mo lang ako pinilit na isuko ang puwesto ko sa eskwela na ipaghanda mo pa ng maaga ang matrikula. Kailangan kong sabihin ang swerte ng pamilya mo. Sa sandaling mag-inarte si Shane, tiyak na ipipilit sa akin ng mga magulang ko na magtrabaho at kumita. At ikaw, June, mananatiling tahimik lang tulad ng dati. Kamakailan lang, pakiramdam ko iba si Silas. Narito siya sa harap ko, pero parang mawawala siya sa susunod na segundo. Silas, huwag kang mag-alala, tiyak na pakakasalan kita. Medyo naantala lang ng kaunti.
Silas, ito si Ginoong Lee mula sa major sa decryption sa National Defense Academy. Dumating siya rito para lang sa'yo. Kumusta, Ginoong Lee? Ikaw siguro si Silas, di ba? Ang major sa decryption sa aming universidad ay medyo kakaiba. Bahagi ito ng early admission batch. Kaya hindi na namin kailangang dumaan sa normal na proseso. At wala ring admission letter. Sa halip, ang mga guro mula sa National Defense Academy ang personal na susundo sa'yo. Kaya pwede na ba tayong umalis ngayon? Bukod sa pagsundo sa'yo, may iba pa akong trabaho ngayon. Sa susunod na Lunes, babalik ako para sunduin ka at dadalhin ka diretso sa training base. Sige, salamat, Ginoong Lee. Pinsan, komportable naman ang maliit mong kama. Oo nga pala. Napansin mo na ba na parang mas gusto ako ng ate mo? Sabihin ko sa'yo, sa bahay na ito, kahit anong gusto ko, ay magiging akin. Kaya bakit ka pa nandito sa bahay na ito? Bakit hindi ka na lang mamatay? Pinsan, mahal kong pinsan, sabihin mo sa akin, kung itutulak mo ako mamaya, sa palagay mo, sino ang paniniwalaan nila? Ay, tulong. Huwag mo akong patayin. Tulong. Tumayo ka agad. Hinahinay! 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 Paano mo nagawa ito kay Shane? Hindi ko akalain na napakasama mo pala. Dahil sa selos, sinusubukan mong saktan siya, di ba? Mas masahol ka pa sa isang kriminal. Wala akong anak na katulad mo. Ginoong Stone, nagdurugo ang ulo ng bata? Tingnan mo. Shane, tibayan mo. Dadalhin kita ni tita sa ospital. Silas, pasensya na. Alam kong galit ka sa akin. Galit ka sa akin dahil inagaw ko ang kapatid mo. Oo, kung gusto mo ang buhay ko, kung magpapasaya ito sa'yo, ibibigay ko ito sa'yo. Huwag nang pabayaan na malungkot pa. Si Tito, si Tita, at ang kapatid mo. Sinabi ko nang pakakasalan kita. Bakit gusto mo pang saktan si Shane? Nababagabag na siya. Gusto mo bang ipagtabuyan siya sa kamatayan? Ang taong tulad mo na walang inuurungan. Paano kita pakakasalan? Silas, nakakadismaya ka talaga. Bilis, dalhin ang bata sa ospital. Sige, sige, sige. Silas, lumuhod ka ngayon din. Humingi ka ng tawad kay Shane. Kung hindi ka patatawarin ni Shane, hindi kita anak. Malinaw na si Shane ang nagpakana sa akin. Pero ako ang pinipilit na lumuhod at humingi ng tawad. Hindi mo ba naiisip na ikaw ang may kasalanan? Sa pagtingin ko sa'yo ngayon, hindi ka rin karapat-dapat na pakasalan ako. Kung hindi napakaswerte ni Shane, namatay na sana siya sa pagtulak mo. Bilang parusa, ipagpapaliban muna ang pagpaparehistro ng kasal natin. Para makabawi kay Shane, magpapakasal ako sa kanya. Hindi naman talaga ito tunay na pag-aasawa. Ginagawa ko lang ito para makabawi sa Shane. Well, congratulations sa inyong dalawa, kuya, at sa asawa ng kuya ko. Tapos ka na? Kung wala nang iba, magpapahinga ako. Kuya, ang kasal ko sa kapatid ko, pupunta ka ba? Kahit na peke lang. Sana talaga ay mabiyayaan ako ng iyong pagpapala. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw niyang pumunta, idadala ko siya rito kahit na kailangan kong ikulong siya. Ay may mga kahihinatnan. Kung hindi ka pupunta, lumayas ka sa bahay na ito. Bakit ang puso ko ay hindi mapakali? Nawala sa sarili ang Silas dahil sa selos.
Ayoko lang siya na patuloy na gumawa ng mga pagkakamali. Kung matututo ang Silas sa pagkakataong ito, baka may pag-asa pa. Pagkatapos ng kasal, magkakaroon ako ng maayos na usap sa kanya. Mahal, magluto ka ng chicken soup mamayang gabi para mapalakas siya. Sige, mapapalakas ko siya. Sa paningin mo, mahal ko ang pamilya natin. At mahal ko ang June. Malawak ang mundo, pero wala akong lugar. Kaya nga ganyan ang lakas ng loob mo. Sa 3 araw pa, makakaalis ako. Nanay at tatay, June, hindi ko na kayo kailangan. Ang lahat ng pag-aari ko sa bahay na ito ay iilan lang na damit na paulit-ulit na nalabhan. Nasa ang kainan ng estado na ang mga magulang mo at si Shane inaasikaso ang mga bisita. Sumama ka sa akin. Ay, oo nga. Formalidad lang ito para sa amin ni Shane. Hindi talaga kami ikakasal. Sa hinaharap, ikaw pa rin ang pakakasalan ko. Siya, Bakit ang tahimik ni Silas? Dati, kapag nakikita niya akong malapit kay Shane, nagagalit siya. Ngayong magpapakasal na ako kay Shane, parang wala lang sa kanya si Silas. Tama, siguro natuto na siya sa nangyari noon at nagsisisi na ngayon. Komandante Sutton, kailangan na raw pumunta sa restaurant. Okay, nakuha ko na. Kailangan mong sumama. Kung hindi, hindi kita pakakasalan sa hinaharap. Silas, handa ka na ba? handa na ako. Hindi ka ba magpapaalam sa pamilya mo? Hindi na kailangan. Ang gwapo ng anak natin. Ang lakas ng dating. Sakto na sakto para sa pamilya. Medyo hindi ako mapakali. Dapat nasa daan pa rin si Silas. Ginoong Stone. Maligayang bati. Pumasa si Shane sa academy at ngayon, ikakasal na siya sa pinakamagandang babae sa buong compound natin. Talagang pinagpala kayong dalawa. Oo, dobleng pagdiriwang ngayong araw. Ay, ano ba? Matalino si Shane at mabait ang ugali. Si June sobrang gusto niya ang aming Shane. Siya nga pala, makiramdam lang kayo. Mag-inuman pa kayo ng kaunti sa tanghalian. Ang study spot. Ang kasal na ito. Dapat kay Silas ito. Sumang-ayon lang ako dito para matulungan ang paggamot kay Shane. Pero ang mga magulang ni Silas, sobra na ito. Nasaan ang pinsan ko? Hindi ba't sinabi niya? Napupunta siya sa kasal natin? Ganoon ba siya kasama ang loob? Dapat alam ko na. Dapat lumuhod na lang ako at humingi ng tawad. Ang walang utang na loob na yan. Paano ako nagkaroon ng ganoong anak? Wala siyang kahit isang 10,000 bahagi ng pagkatao ni Shane. Napakawalang konsiderasyon ni Silas. Nawala pa sa kasal ng sarili niyang pinsan. Kalimutan mo na kung paano niya inapi si Shane dati. Masyadong mabait si Shane para magtanim ng galit. Pero muntik na niyang mapatay si Shane noong isang araw. At ngayon, ipinagtabuyan pa tayo? Pag-uwi natin, parusahan ko siya nang hindi niya makakalimutan. Baka talagang gusto ng pinsan ko si June. Pero hindi ko naman sinasadya na kunin siya sa kanya. Gusto ko lang matupad ang hangad kong magpakasal. Pagkatapos ng kasal, ibabalik ko siya sa kanya. Kung talagang galit na galit ang pinsan ko, i-cancel na lang natin. Ang kahiya-hiyang anak. Paano siya naging ganoon kaseloso? Karapat-dapat siyang mamatay. Huwag kang mag-alala, Shane. Pag-uwi natin, pagugutumin natin siya ng 3 araw para matuto siyang sumunod. Huwag kang matakot, Shane. Pagdating natin, pag-aayunin natin siya ng 3 araw. Tingnan natin kung magwala ulit siya. Hoy, June. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? May susunduin ako.
Silas, tumigil ka na. Naghihintay sa'yo ang lahat. Ayaw ko na sa pamilyang ito. June, paalam na, magpakailanman. Nagbibiro lang siguro si Silas sa akin. Hindi siya aalis. Bakit? Bakit parang walang bakas ni Silas sa buong bahay na ito? Ito yung mga sikretong iniisip ni Silas noong bata pa siya. Yung bangang lupa na palagi niyang itinatago. Paano ito nangyari? Ito ang pinakamamahal niyang bagay. Silas, umalis ka nga ba talaga? Kami lang ni Shane ay ikakasal para lang magmukhang totoo. Tinutupad ko lang ang gusto niya. Hindi ko naman sinabi na iiwan ko si Silas. Bakit pa siya kailangang umalis? Pekeng kasal lang ang sa amin ni Shane. Tinutupad ko lang ang gusto niya. Hindi ko naman sinabing iiwan ko si Silas. Bakit pa siya kailangang umalis? Silas, alam ko namang matagal mo na akong gusto. Sumama ka sa akin pa uwi. Hindi ka na mag-iisa, poprotektahan kita. Silas, alam mo? Noon, lumapit sa akin ang mga magulang mo. Hiniling nila sa akin na kumbinsihin kang ibigay ang pupwesto mo sa kolehiyo kay Shane. Sa panahong iyon, gusto ko lang ng magandang dahilan para magpakasal. Kaya pumayag ako sa pagpapalit ng hindi nag-iisip. Akala ko, dahil magaling kang mag-aral, kahit sa susunod na taon ka pa kumuha ng eksamen, makakapasok ka pa rin sa magandang kolehiyo. Tapos, mapapatigil na natin ang chismis ng lahat. At magiging tayo na ng hayagan. Hindi makakalayo ng ganito si Silas. Kailangan kong hanapin siya. Guard. Sabihan ng lahat. Maghanap sa mga bus at train station. Dapat mahanap natin si Silas. Opo, ma'am. Commander. May ideya ka ba sa mga consequences ng paggamit ng resources ng compound nang walang authorization? Ito ay abuse of power. Gusto mo pa bang magkaroon ng command? Binawi ko na ang order mo. Salamat, Dad. Bakit mo ginawa ang ganito? Dapat papasok na sa school si Silas. Ang acceptance letter ng school ay 2 linggo pa bago dumating. Sino ang nagsabi sa'yo na pumunta siya doon? Nag-apply siya sa Pambansang Akademya ng Depensa. Hindi ko alam kung bakit ka nagagalit. Nung nandito siya sa harap mo, hindi mo alam kung paano siya pahalagahan. Ngayong wala na siya, sinong niloloko mo sa ginagawa mo? Nandyan na sa harap mo, hindi mo alam kung paano siya pahalagahan. Ngayong wala na siya, kanino ka nagpapanggap sa ginagawa mo? Ang pag-alis ni Silas. Hindi ba't dahil sa inyo siya napilitang umalis? Napakabuting bata ni Silas. Ang pagtrato ninyong lahat sa kanya, nakita ko ang lahat. Sinabi ko sa kanya na matutulungan ko siya. Pero matigas din ang ulo niya. May hinihintay siya sa kanyang mga magulang at sa iyo. Kung tatanungin mo ako, dapat matagal na niya kayong iniwan. Kung ako ang nasa kalagayan niya, matagal na akong umalis.
Ate, naaalala mo pa ba noong tayo ay 11? Sa ilalim ng puno ng fire tree, ang ipinangako mo sa akin? Naaalala mo pa ba ang sumpa mong ginawa noon? June, akala ni Shane, iniwan mo na siya. Nagwawala siya sa restaurant. Ikaw, Anong kinalaman ng pagwawala niya sa akin? Si Shane lang ang iniintindi mo. Paano naman ang sarili mong anak? Alam mo ba? ikaw? Anong gusto mong ipahiwatig? Paano mo masasabing hindi ko iniintindi si Silas? Sarili kong anak yan. Pumasok na si Silas sa National Defense Academy. Hindi na siya babalik. Anong universidad? Hindi ba't ipinangako niyang ibibigay ang pwesto niya kay Shane? Sandali. Ang mga acceptance letter ay darating pa lamang sa loob ng 2 linggo. Palaging sinungaling ang batang yan. Mahilig siyang manlinlang ng tao. Kapag nakabalik siya, papakiusapan ko siya. Nang hindi niya makakalimutan. Pumasok siya sa National Defense Academy. Hindi sa isang elite university. Pupunta siya sa National Defense Academy. Hindi sa mga elite university. Paano siya nakapasok sa National Defense Academy? Si Shine. Na-announce na namin iyon sa publiko. Malapit na nating gawin ang celebration banquet. Ano ba ang gusto gawin ni Silas? Galit lang ba siya kapag nakikita niyang nagtatagumpay si Shane? Hindi pwede. Tawagin mo siya pabalik. Kahit ano ang mangyari, kailangan niyang bitawan ang pwestong iyon. Tara na. Sinubukan ni Shane magpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang pulso. Maraming dugo. Ang pag-alis ko ang dahilan kung bakit bumagsak si Shane. Ako ang may pananagutan. Kapag kumalma na ang kalagayan ni Shane, haharapin ko siya. Mula ngayon, tungkol sa kanyang mga bagay, hindi na ako makikialam. Kaya hanapin mo agad si Silas at sabihin mo sa kanya ang totoo. La 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 la. La 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 la. Minsan sinabi ni Silas na peke lang ang depression ni Shane. Hindi naman siya talaga may sakit. Gusto lang niyang kunin ang sakay Silas. Palagi kong inisip na mali si Silas. At nagsinungaling lang siya dahil naiinggit kay Shane. Ngayon, mukhang medyo abnormal nga talaga si Shane. Hayop na. Yan ay siguradong galit na galit ngayon. Kinukuha ko ang kanyang mga magulang. Ang kanyang puwesto sa kolehiyo. Pati ang kanyang nobya ay hindi na sa kanya. Kahit na peking kasal lang ito, kung gagawa ako ng konting gulo, ang 2 tangang. Yon ay siguradong tutulong sa akin, ipilit sa kapatid ko, na tapusin ang kasal. Kapag nakuha ko na ang katawan ng kapatid ko, matatakot pa ba ako na iwan niya ako? Ang talino ko talaga. Ha 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 ha. Ito ba talaga ang palaging tapat at masunuring Shane? Kaya ito pala ang lahat ng kanyang pagpapanggap. Si Silas pala ang laging napagbibintangan niya. Tita, ate, gaano ka nakatagal dito? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Tita, mali ako. Peke lang ang lahat kanina. Guni-guni lang lahat. Yun sa isip ko. Sa guni-guning yon, pinagtripan ako ng pinsan ko. Iniwan ninyo ako. Kahit kapatid ko, iniwan ako. Ang sakit ng ulo ko. Tumayo ka. Bilisan mo at tumayo ka. Ako mismo ang mag-iimbestiga sa mga ginawa mo kay Silas sa mga nakaraang taon. Kung lahat ay inayos ni Shane mismo, di si Silas, napakaraming paghihirap na dinanas. Kaya pala kasinungalingan lang ang lahat. Doble kara at mapagkunwari si Shane. Nakita namin ito sa kwarto ni Shane. Sa isang nakakubling compartment. Pebrero 9. Kaarawan ko. Binigyan ako ng tatay ng isang pares ng sapatos. Akala ko pangit ang mga yon. Bakit ba ako ipinanganak sa ganitong mahirap na pamilya? Sana mamatay na lang ang tatay. Marso 12. Sa wakas, namatay na ang tatay. Akala ng lahat, namatay siya sa pagliligtas kay Silas. Pero ako ang may gawa. Tinulak ko ang pagod na pagod kong ama pababa. Patay na siya.
Ngayon, magagamit ko na ang life-saving favor para makapasok sa Pamilya Stone. Masayang masaya ako. Inampun ako ng Pamilya Stone. Ang unang kailangan kong gawin ay itulak si Silas sa kamatayan. Habang nandyan siya, hindi ko magagawang makuha ang lahat. Buti na lang, minahal ako ng tiya ko. Nagtagumpay ang bawat isang plano. Ang talino ko talaga. Kaya, kasinungalingan lang pala ang lahat mula pa sa simula. Kaya ang ama ni Shane hindi namatay sa pagliligtas kay Silas. Pinatay siya ng sarili niyang anak gamit ang sarili niyang kamay. Shane, halimaw ka. Para mapuksa ang gago na yon, sinadya kong itulak siya pababa ng hagdan. Sino ba ang mag-aakalang matigas pala ang bata? Ni hindi man lang siya naging lumpo. Pero okay lang, nakapag-asawa pa rin ako kay June. Kaya totoo ang lahat ng sinabi ni Silas. Ang dami niyang pinagdaan ng kawalang katarungan. Noong 11 taong gulang ako, hindi ko matanggap kung paano mas pinaboran ni na Tito Stone at Tia Stone si Shane kaysa sa kanya. Dinala ko siya sa amin at ipinangako kong palagi ko siyang pagmamahalan. Pero bakit? Ako'y naging tulad din ni na Tito Stone at Tia Stone, naligaw sa mga kasinungalingan ni Shane. At nakalimot sa aking orihinal na pangako? Shane. June, anong ginagawa mo? Dapat mong basahing mabuti ang diary na ito. Saka ka na magsisi para sa mahal mong pamangkin. Pasensya na. Hindi ko dapat sininungaling. Natakot akong iwan mo ako, kaya ako isinisi sa pinsan ko. Mali talaga ako. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aalagaan kita ng mabuti. Nakikiusap ako sa'yo. Ang laki ng pagkakamali mo sa amin. Walang utang na loob ka. Silas. Pasensya ka na, anak. Ang tagal. Hindi namin alam na ganito ang pinagdadaanan mo. Dahil sa isang taong walang utang na loob. Nawala sa akin ang sarili kong anak. Mali ba ang ginawa ko? Kung ang isang tao ay hindi magtanggol sa sarili, ang langit at lupa ang pupuksa sa kanya. Gusto ko lang ng mas magandang kinabukasan para sa sarili ko. Ano bang mali sa ginawa ko? Sinasabi ko sa iyo, kahit ulitin ko pa ang lahat, ganoon pa rin ang pipiliin ko. Putang ina mo, papatayin kita. Papatayin kita. Huwag mo akong sasaktan. Nagkakamali ako. Tama na. Ano pa ang saysay ng pag-realize ngayon? Tapos na ang lahat ng pinsala. June, pwede mo ba akong tulungang hanapin si Silas? Maling-mali ang trato natin sa kanya sa mga nakaraang taon. Gagawin natin ang lahat para bumawi sa kanya. Ano ang mapapala natin kung mahahanap siya? Hindi tayo kailanman patatawarin ni Silas. May iniwan siyang sulat nang umalis siya. Sabi niya, ayaw na niya sa pamilyang ito. Ayaw na niya sa akin. Hindi totoo yan. Anak natin si Silas. Hindi niya tayo pababayaan. Ang sarili niyang mga magulang. Nasaktan natin ang puso ni Silas. Hindi ko maisip kung ano ang naramdaman niya nung trinato natin siya nang walang awa. June, pakiusap. Kailangan mo kaming tulungan. Hanapin mo si Silas. Tungkol naman kay Shane, ang nag-umpisa ng lahat ng ito. Sisiguraduhin kong makukulong siya. Hindi na siya muling makakakita ng liwanag ng araw. Gusto kong humingi ng tawad kay Silas ng harapan. Dapat walang samaan ng loob sa pagitan ng ina at anak. Naniniwala akong si Silas ay patatawarin ako. Hahanapin ko si Silas. Pagdating sa unibersidad,
para lang malaman na laging may mas magaling pa pala. Ako ang pinakamagaling na estudyante sa aming lalawigan. Pero grabe ang pressure dito. Galing sa iba't ibang panig ng bansa ang lahat. Lahat sila'y top students sa kani-kanilang bayan. Lahat sila'y nag-aaral ng todo para maglingkod sa bansa balang araw. Nakulong ako sa maliit na balkonaheng yon ng mahigit 1 dekada. Ngayon, sa wakas ay nahanap ko na ang direksyon ko sa buhay. Umalis na ako. Ang pamilyang iyon na 4 ang miyembro. Tiyak na masayang-masaya na silang nabubuhay. Ginoong Stone! Ito ang aking mga notes. Binibining Jones, Mhm. huwag mo na akong hanapin pa. Pasensya na. Sa ngayon, gusto ko lang mag-focus sa pag-aaral at maglingkod sa ating bansa. Ni hindi ko nga naisip ang magkaroon ng relasyon. Di ba yan ang campus queen? Paano siya matatanggihan ng kahit sino? Si Nina, ang campus queen. Narinig ko na galing siya sa prominenteng pamilya sa Angkabisera. Noong dumating siya sa eskwelahan, personal pa silang sinalubong ng mga namumuno sa universidad. Ito ay isang pagkakataong dumarating lang minsan sa buhay. Hindi naman ako pangit. Bakit hindi ako ang napili? Ginoong Stone, mukhang hinahanap ka na naman ni Nina. Baka dapat sumuko ka na lang. Tigilan mo yan. Wala namang anuman sa pagitan namin ni Binibining Jones. Mula nang magkita kami sa librarya, sinadya ni Nina na lumapit sa akin. Kahit na tungkol lang ito sa major namin, naisip ng lahat na nililigawan ako ni Nina. Ginoong Stone, sa hinaharap, ang aming decryption program ay haharap sa mapanganib na mga kapaligiran. Kailangan nating maging hindi nakikita. Ang mga bagay tulad ng pag-ibig ay halos isang luho para sa amin. Tama ang ginagawa mo. Sa ngayon, ang ating bansa ay humaharap sa mahihirap na hamon mula sa labas. Bilang mga espesyal na sinanay na talento na pinagtutuunan ng pansin ng bansa, ang paglilingkod sa bansa ng buong puso ay ating responsibilidad. Ginoong Stone, ang prinsipyo mo talaga, pero hindi mo naman kailangang tuluyang itaboy siya. Isang henyo si Binibining Jones sa aming decryption program. Hindi pa nga nagsisimula ang mga klase sa decryption, alam na niya ang lahat. Sa tulong niya, ang mga grado mo ay tataas ng husto. Huwag na. Ang pagiging sobrang close ay hindi rin maganda para sa reputasyon ni Binibining Jones. Oo nga pala. Dumating na ang living stipend ng buwang ito. Kinolekta ko na ang sayo. Tamang desisyon ang pagpili sa National Defense Academy. Hindi lang walang tuition, nagbibigay pa ang paaralan ng living stipend. Ang 10 piso para sa akin ay malaking halaga. Ako ang iyong nobya. Nasa akin ang Phoenix Pendant. Nasa iyo ang Dragon Pendant. Ang mga Jade Pendant na ito ay magkaset talaga. Binibining Jones, magpapasalamat ako kung magiging mas maingat ka. Pumunta tayo sa Pambansang Akademya ng Depensa para mag-aral at maglingkod sa ating bansa at mamamayan, hindi para magmahalan. Bukod pa riyan, hindi pa nga tayo nagkikita dati. Paano magkakaroon ng kasunduan? Ang Pambansang Akademya ng Depensa ay ipinagbabawal ang romantikong relasyon. Kung hindi ko pipigilan si Nina, baka ako'y tawagin ng instruktor para mag-usap anumang oras. Noong mga nakaraang taon, ang matapang na paraan ni Nina ay itinuring na isang siga. Alam kong magdudulot ito ng ilang problema. Pero gusto ko pa ring sabihin sa'yo ang totoo. Ang hadeng pendant na ito ay magkapares talaga noon.
Ito'y iningatan ng tatay ko at ng matalik niyang kaibigan. Nagkasundo sila noon na kung ang isa'y may anak na lalaki at babae, magiging magkamag-anak sila sa pag-aasawa. Kung magkapareho ang kasarian, magiging magkapatid sila. Pero dahil sa mga espesyal na pangyayari, ang matandang kaibigan ng tatay ko ay ipinadala sa kampo ng paggawa at nawala na lang. Ginoong Barnaby. Ginoong Barnaby. Oh. Ang pendant na ito ay ibinigay sa akin ni Ginoong Barnaby. Dahil nakakulong siya sa isang kamalig, ng maraming taon, nagsimulang tawagin siya ng mga tao na Ginoong Barnaby. Pero, hindi ako ang kanyang anak. Estudyante ko lang siya noon. Kaya, kung nalaman ko lang na ang pendant na ito ay may ganitong kahulugan, noon pa hindi ko ito tatanggapin. Ginoong Barnaby, anong nangyayari? Masama ang pakiramdam ko. Bata, anong ginagawa mo dito? Pinalayas ako ng pamilya ko. Parang ako, kapwa tayong mga sawing palad. Ginoong Barnaby, hayaan mo akong kumuha ng doktor para sa'yo. Walang darating. Bata, gusto mo ba akong tulungan? Oh, Mabuting bata, halika rito. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa ilang halamang gamot. Pumunta ka sa likod ng burol at pitasin mo ang mga iyon para sa akin. si. Bata. Bata, nasugatan ka. Isa sa mga halamang gamot ay nasa matarik na dalisdis. Nadulas ako at nahulog. Mabait ang puso. Matatag. Bata, iniligtas mo ang buhay ko. Gusto mo bang maging apprentice ko? Guro, Noon, si Shane ang nagpakana sa akin. Binugbog ako ng mga magulang ko at pinalaya sa bahay. Doon ko nakilala si Ginoong Barnaby. Iniisip ko lang noon na dahil may guro na ako, mayroon na akong maaasahan sa wakas. Hindi ko inasahan na ang guro ko ay napakatalino sa lahat ng bagay. Marami siyang alam sa langit at lupa. Mas marami pa siyang alam kaysa sa anumang guro sa high school. Malalim siyang nag-aral sa bawat paksa. At siya ay isang pambihirang guro. Noong una, nilapitan kita dahil sa jade pendant. Pero, Silas, ang iyong kakaibang pagkatao, napakaiba sa iba. Sa iyong mga mata, bukod sa isang matatag na paniniwala, mayroon ding bahid ng kalungkutan. Para itong isang walang katapusang kalaliman. Sinumang lumapit ay tiyak na mahuhulog. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit ko binanggit ang usapin sa kasal. Sa lahat ng mga taon, ang tatay ko ay hindi kailanman nakalimutan ang pangako na ginawa niya noon. Pero dahil hindi niya kailanman nahanap ang kinaroroonan ng matandang kaibigan, nag-aalala siya na hindi namin mahahanap ang dragon pendant at ayaw ko lang magpakasal sa isang estranghero. Kaya nag-apply ako sa National Defense Academy. Sino ang mag-aakala na ang kapalaran ay magiging napakakaiba? Dahil binigay sa iyo ni Ginoong Barnaby ang jade pendant, ibig sabihin gusto niyang tuparin mo ang kasunduan sa pagpapakasal. Ang pandang, itago mo. Pero tungkol sa kasunduan sa pagpapakasal, kalimutan na lang natin. Kaya pala noong ibinigay sa akin ng master ko ang pendant noon, may kakaibang ekspresyon siya sa mukha. Kaya ang pandang ay isang palatandaan ng pag-ibig talaga. Tinuruan ako ng master ko na ang kaalaman ay nagbabago ng kapalaran. Mag-aral ng mabuti, laging panatilihin ang mabuting puso, at manatiling matatag. Sa paniniwala ko, para maglingkod sa bansa. Kaya, hindi ako kwalipikado at hindi rin ako tatanggap sa kasunduan sa pagpapakasal. Nagbago na ang isip ko. Gusto kong tuparin ang kasunduan sa pagpapakasal. Guro, pumasa ako. Pumasa ako sa kolehiyo. Guro, okay ka lang?
Guro. Guro. Ibigay mo ang puwesto mo sa kolehiyo. Sa pinsan mo. Sa araw na iyon, nawala ko ang tanging matanda na tunay na nagmamalasakit sa akin. Nawala ko rin ang mentor ko sa buhay. Sa buhay, ang guro ko ay napakahirap ang buhay. Tinuruan niya ako ng isang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Walang hirap na makakapagpabagsak sa kanya. Kaya, kahit na June, at ang mga magulang ko ay nagdulot sa akin ng lubos na pagkasira ng loob, pinilit ko pa ring baguhin ang aplikasyon ko sa National Defense Academy. Determinado akong ialay ang buhay ko sa paglilingkod sa bansa. Mag-aaral ako ng mabuti at lalayo ako kay Nina. Huwag magmadali. Tara na. Oh, tara na. Sige na. Harangan mo. Gandang tira. Subukan nyo. Bigyan nyo kami ng isa pa. Ang galing ng tira. Silas, Oh, paaralan ito. Magpakabait ka. Oh. Pumasa ako. nandito na tayo sa compound. Magpakabait ka. Silas, umalis ka lang nang walang paalam. Gusto mo bang talagang putulin ang ugnayan natin? Pasensya na. Kung nandito ka para tulungan si Shane na maibalik ang kanyang pwesto sa pag-aaral, pasensya na. Tapos na yan. Hindi ko ito ibibigay. Hindi yun ang dahilan. Gusto lang kitang makita. Ngayong nakita mo na ako, pwede ka nang umalis. Silas, paano ba naging ganito ang sitwasyon natin? Iyan din ang gusto kong malaman, pero wala na yon sa akin. Silas, huling pagkakataon na tatawag ako sa iyo ng ganito. Sana'y magkaroon kayo ni Shane ng buong buhay na kaligayahan. Huwag mo na akong hanapin pa. Hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo, sa init at pag-asa na ibinigay mo sa akin. Kaya, huwag mo sana akong gawing galit sa iyo. Talagang mawawala sa akin si Silas? Akala ko'y tuluyan na akong nakalaya sa lahat ng damdamin. Pero nararamdaman ko pa rin ang lungkot. Hindi ko talaga nailaya ang sarili ko. Sabihin mo na lang. Gagaan ang pakiramdam mo. Noong 10 taong gulang ako, dinala ng mga magulang ko ang pinsan kong titira sa amin. Mula noon, ang buhay ko nagbago ng lubusan. At ang pakikitungo niya sa akin ay naiiba na ng husto kaysa dati. Kaya, mahal mo pa rin ba siya? Hindi. Kaya sabihin mo sa kanya, kalimutan mo na ang nakaraan.
para magkaroon ka ng mas magandang bukas. Matulog ka ng mahimbing. Magpahinga ka. Mas magiging maayos ang bukas. Hoy, Ginoong Stone, gising ka na. May magandang babae sa baba. Para sa iyo ba siya? Anong gagawin mo mamayang hapon? Library. Ginoong Stone, bumalik na yung magandang babae sa baba, nakatayo sa ulan. Sino kaya hinihintay niya? Hindi sulit. Sulit ito. Pag alis mo, sinundan ko si Shane. Nakita ko ang diary niya. Nahayag ang lahat ng kanyang kasalanan. Nakuha niya ang parusang nararapat sa kanya. Sa lahat ng mga taong ito, nagkamali kami sa'yo. Nagsisi rin ang tita at tito. Gusto nilang humingi ng tawad sa'yo ng harapan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang tumulong sa akin sa pinakamalamig na taglamig. Pero, ikaw din ang unti-unting nagpabigo sa akin. Huwag mong subukang itago ang iyong ginawa. Ang mga peklat ay mananatili. Hindi sila mawawala. June, hindi ka na iyon ating nahinangaan at minahal ko. Pasensya na. Nag-leave ako ng 1 linggo. 1 linggo lang ang meron ako para makita ka. Alam kong ayaw mong maistorbo. Manonood lang ako ng tahimik. Bukas, aalis na ako. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, okay? Sana, huwag na tayong magkita muli. Silas, wag mo akong iwan. Alam kong nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Alam kong mali ako. Kung tunay mong mahal ang isang tao, pipiliin mong hindi siya istorbohin. Hindi ako susuko kay Silas. Gagamitin ko ang sarili kong paraan para magbayad sala, para magtumbas. Sa pamamagitan ng aking mga gawa, ipapakita ko kay Silas na ako pa rin ang kapitbahay na minsay humawak sa kanyang kamay at nagsabing hindi siya mag-iisa. Umalis na siya. Umalis na siya. Binibining Jones, kung magkakaproblema ako sa hinaharap, maaari ba kitang hinga ng payo? Siyempre,
Kaya kasalanan ko? Sino ba ang nagsabing hindi makakain si Silas? Sino ba ang laging nagbigay sa kanya ng pinakamasamang tira? Ikaw ang naniwala sa mga kasinungalingan ni Shane at ipinatapon si Silas sa balkonahe. 10 taon siyang nanirahan doon. Tama na, pareho tayong may kasalanan. Anong silbi ng pagsasabi ng lahat ng ito ngayon? Mababalik ba nito si Silas? Tayo'y lumapit ulit kay June at makiusap. Alam niya kung nasaan si Silas. Siya. June, ikaw, nakita mo na si Silas, di ba? Sabihin mo ang totoo sa tiyuhin mo. Oo, June. Nakikiusap ako sa'yo. Kayo rin ang mga nang-api kay Silas. Nararapat lang na maparusahan kayo. Luluhod ako para sa'yo. Sabihin mo lang sa amin kung nasaan si Silas. Tumayo ka, mahal. Huwag mong isipin na dahil hindi mo sasabihin, hindi namin mahahanap si Silas sa sarili naming paraan. Halika na, umuwi na tayo. Kung hindi dahil sa tatay ko na nakita kung gaano ako desperadong naghahanap kay Silas at kung gaano ako nalulungkot, wala siyang choice kundi makipag-ugnayan sa kaibigan niya sa National Defense Academy. Kung hindi ko siya mahahanap kailanman. Ate, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Oh. Anong karapatan mo para makiusap sa akin? Ate, nakikiusap ako sa'yo. Nagkamali ako. Tingnan mo kung gaano kita kamahal. Sa lahat ng mga taong ito, pakiusap. Pakiusap, Tito Stone na tita. Binubugbog nila ako araw-araw. Hindi ko na kaya. Ngayon, sa buong institute, ay sira na ang reputasyon ko. Ngayon, kapag nagtatrabaho ako, walang may gusto sa akin. Oh. Dapat magpasalamat ka. Pinahihirapan ka lang ni Tito at Tita, hindi ka naman ipinakulong. Ang natitirang taon mo dapat ay para magbayad sala. Silas. At huwag mo nang sabihing mahal mo pa ako. Kung hindi, dodoblehin ko ang parusa sa'yo. Dahil ang pagkatao mo ngayon, nakakadiri talaga sa akin. Salamat. Ito ang pinakabagong study material. Ngayon, sa ibang bansa, gumagamit na silang lahat ng computer para sa decryption. Kailangan nating makahabol agad. Salamat. Masyado pa ring makitid ang pag-iisip ko. Akala ko ay usapin lang ng estilo. Hindi naman nakakatakot sa school. Bukas ang isip ng mga college student. Palaging nagtanggap ng mga bagong kaisipan. Magkakasintahan kahit saan sa campus. Noong isang araw, ang instructor sa live meeting ay sinabihan lang ang lahat na mag-ingat. Hindi naman pinigilan. Bagong buhay, mga bagong kaibigan. Ang ganda talaga. Pasok. Maupo ka, Ginoong Stone. Silas, nanguna ka sa klase mo. Ikaw ang pinakamahusay na kinatawan ng mag-aaral ngayong taon. Sa panahon mong nag-aaral dito, 5 papel ang naipublish mo. Malaki ang naging epekto ng lahat ng ito. Nagbigay ang mga ito ng malaking tulong sa pambansang depensa at seguridad ng impormasyon ng ating bansa. Labis na nasisiyahan sa iyo ang dekano. Naniniwala siyang sa ilan sa iyong mga espesyal na kasanayan. Nalampasan mo na ang iyong mga guro. Ang dahilan kung bakit kita ipinatawag ngayon ay dahil ang bansa, upang paunlarin ang Great Northwest, ay nananawagan sa lahat ng mag-aaral sa universidad na pumunta sa Great Northwest at suportahan ang pagpapaunlad nito. Ang ating National Defense Academy at ang programa ng cryptanalysis nito ay bahagi nito. Gayunpaman, tatahakin natin ang isang di pangkaraniwang landas. Sa halip, magtatatag tayo ng isang R&D Center sa Northwest. Magsasagawa tayo ng pananaliksik sa pag-crack ng computer code doon ng palihim. Totoo ang sinabi ni Nina. Ang R&D Center ay pangungunahan ng ating programa sa cryptanalysis. Ito ay pagkakataon upang maglingkod sa ating bansa at lubos na magamit ang ating mga talento. Ito ay isang napakalihim na misyon. Ito ay may kinalaman sa hinaharap na modernong digmaan. Ang mga dayuhang kaaway ay titingin sa atin bilang isang tinik sa kanilang tagiliran. Walang duda,
Susubukan nila ang lahat ng paraan upang sirain tayo. Kaya nga, ito rin ay isang napakadelikadong misyon. Silas, handa ka bang tanggapin ang mahirap na gawaing ito? Handa po? Mabuti. Maupo ka. Huwag masyadong magpaka-excited. Matapos pag-isipan, nagpasya ang paaralan. Naitalaga ka bilang pinuno ng pangkat. Pamumunuan mo ang ating mga mag-aaral papasok sa Northwest R&D Center upang itaas ang pambansang depensa at seguridad ng impormasyon ng ating bansa sa isang bagong antas. Tinatanggap ko ang misyon. Aalis ka sa loob ng 3 araw. Silas, maghanda ka. Opo, Ginoong Stone. Nakuha ko. 3 taon na ang nakalipas. Para makapamuno sa mga misyon, tinanggihan ko ang maraming promosyon. Ngayon, may pagkakataon ako na muling harapin siya at maging kapatid na magtatanggol sa kanya. Sabihin mo sa kanya na hindi ako nagbago. Dito, tinawag ka ng instruktor kanina para ipadala sa Northwest R&D Center? Ito ay lihim. Huwag mong kalimutan, sino ang nagpaalam sa iyo ng maaga tungkol sa pagtatayo ng Northwest R&D Center? At ikaw, patuloy mo itong itinatago sa akin. Sige, sa pagkakataong ito, susuportahan ko rin ang Northwest at sasali sa Northwest R&D Center. Kung sasabihin mo sa akin, hindi ito paglabag sa lihim. Pupunta ka rin? Pagkatapos ng mga taon sa universidad, alam ko na ang pagkakakilanlan ni Nina ay hindi simple. Ang anak ng kilalang pamilya sa kabisera. Maglakas loob na magsagawa ng mapanganib na misyon? Sumali ako sa National Defense Academy para ialay ang buhay ko sa ating bansa. Ano ang ikinagulat mo? Pero, susuportahan ito ng pamilya mo? Siyempre. Kung wala ang suporta nila, paano ko nakuha ang pinakabagong impormasyon sa lahat ng panahon? Akala ko, pagkatapos mong magtapos, babalik ka sa kabisera at mamamahala sa negosyo ng pamilya. Hindi ako isang dalagita mula sa kilalang pamilya. Ang totoo, ang lolo ko ay nagkontribusyon sa bansa, kaya kilala niya ang ilang matatanda. Mukhang mula ngayon, magkasama tayong lalaban. Para sa kinabukasan ng ating bansa, magsikap tayo. Kapitan Stone, 5 kilometro pa ang layo natin sa huling destinasyon. Maganda ang pahinga natin sa gabi. Sumusunod pa ba ang convoy sa likod? Normal ang pag-usad ng convoy sa likod. Hindi ko akalain na ganito ka-smooth ang lahat. Kung hindi tayo huminto para mag-regroup, narito na tayo kahapon. Natatakot ako na ang biyahe natin ay hindi magiging smooth gaya ng iniisip natin. Ano? Para sa akin ay tahimik na tahimik. Komandante Sutton, may convoy na hindi kilala ang intensyon ay mabilis na papalapit. Malapit na silang lumusob sa perimeter. Nagpaputok na ang mga tauhan natin bilang babala, pero hindi sila umaksyon. Pahintuin at mag-regroup ang mga escort vehicle. Sabihan ng mga tauhan natin na magpaputok agad kapag pumasok sila sa perimeter. Magpaputok. Siguraduhin walang makakatakas. Opo, ma'am. Silas, ako ang magpoprotekta sa iyo. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Ano ang nangyayari? May problema ata sa convoy sa likod natin. Hintayin muna natin matapos ang repair bago umusad. Kailangan ko talagang umihi. Tara na. Uminom ka ng tubig. Hindi ko inakala na ang sitwasyon dito sa Northwest ay mas malala pa sa inaasahan ko. Ngayon ko lang naintindihan na ang mga description sa libro ay hindi katulad ng totoo. Noong nasa academy, ang training na pinagdaanan natin ay mahirap na. Pero hindi ko inisip na ang kapaligiran dito ay mas mahirap pa sa inaasahan natin. May kalaban sa unahan. Malamang ang special forces na nag-escort sa atin. Nakikipaglaban sila sa mga umaatake. Gumagamit pa sila ng granada. Ibig sabihin, matindi ang labanan. Kailangan nating maging handa na lumaban sa anumang oras. Kapitan Stone, kayo at si Binibining Jones, sumakay kayo sa sasakyan at magpakababa. Kung makalusot ang kaaway, kailangan ninyong protektahan ang inyong sarili. Eto.
Hindi kami mga halamang greenhouse. 4 na taon ng pagsasanay ay para ihanda kami para mismo dito. Kung umabot sa atin ang kaaway, ibig sabihin natalo na ang escort natin. Sa puntong iyon, kailangan na nating ipaglaban ang ating buhay. Ang layunin nila ay hadlangan tayo na magtayo ng research center. Hindi sila mag-iiwan ng mga saksi. Hindi naman talaga tayo aatakihin, di ba? Eto, lahat maghanda. Sa sandaling makakita kayo ng kaaway, agad na paputukan. Hindi naman talaga tayo lalaban, di ba? Kapitan Stone at Binibining Jones, hindi kayo mag-asal na bagong graduate. Para kayong mga tunay na sundalo. Kung hindi ka takot mamatay, hindi ka matatakot sa anumang halimaw o demonyo. Mula nang tinanggap namin ang misyong ito, ang aming buhay ay pag-aari na ng bansa. Okay lang yan. Nag-training kami sa labanan sa eskwelahan, pero pag harap-harapan na sa totoong labanan, kinakabahan pa rin talaga kami. Sige, basta okay ka lang. Ang ekspertisyo naman natin ay hindi sa labanan, kundi sa mga hindi nakikitang larangan ng digmaan, gamit ang ating kaalaman para labanan ang kaaway. Nagtataka ako kung ano na ang kalagayan ng escort team na nagproprotekta sa atin. Sana ligtas at walang nangyari sa kanilang lahat. Komandante Sutton, samahan ko po kayo sa ospital. Hindi. Hindi pa tapos ang misyon. Kahit na napalayas natin ang kaaway, may ilan pa ring nakalusot. Hindi natin maaaring hayaan ang kahit anong kaaway na makalusot sa ating depensa. At sakta ng mga estudyanteng ini-escort natin. Iba ang ataking ito. Ilang beses na mas matindi ito kaysa sa mga naunang naranasan natin. Mas marami pa sila kaysa sa atin. Ang ganitong malakihang pagpapakilos ay tiyak na huling pagtatanggol na nila yan. Hindi tayo dapat magpabaya. Kapag tunay na natapos na natin ang misyon at nakarating na sa destinasyon, saka pa lang talaga matatapos ito. Ipag-utos sa ating mga tao na magsagawa ng masusing paghahanap sa kaaway. Ang daan sa unahan ay hindi dapat masyadong mapanganib. Pero komandante, kung hindi maayos na magamot ang inyong sugat, maaari itong magdulot ng malubhang epekto. Hayaan muna ang medikong kasama natin ang mag-asikaso at aayusin natin ito ng maayos pagdating sa destinasyon. Sa ngayon, ang mga mediko ang pinakaabala. Ako na ang pupunta. Silas? Ate mo ulit ang nagligtas sa'yo. Huwag kang mag-alala. Walang makakasakit sa'yo. Kapitan Stone? Aw? Maligayang pagdating. Galing ako sa RD Center. Ako si Jerome, ang direktor. Kung mayroon kang anumang pangangailangan sa RD Center, maaari kang laging lumapit sa akin. Ginoong Jenkins, mula ngayon, magiging magkasama na tayo sa trabaho. Inaasahan kong makapagtulungan tayo. Ikaw ang talentong kailangan namin para mawala ang iyong mga alalahanin. Magsumikap ka sa RD Center. Tungkulin ko iyon. Malamang pagod ka na sa biyahe. Nakapag-ayos na ako ng tirahan para sa iyo. Hayaan mo akong ihatid ka muna para magpahinga. Hindi na kailangan. Maaari na tayong magsimulang magtrabaho kaagad. Hindi kami pagod. Hindi kami pagod. Gusto kong maging pamilyar sa trabaho kaagad. Sige, hayaan mo akong ihatid ka muna para mag-ikot sa ating sentro. Ang aming sentro ay isang institusyong kumpidensyal, kaya walang mga karatula o anumang marka. Para makapasok o makalabas dito, kailangan mong dumaan sa 3 antas ng pagpapatunay. Sige, hayaan mo akong ihatid ka sa loob para makita mo. Kumanda. Nang kami ay umalis, kumpleto kaming 200 katao. Ngayon, mayroon pa ring 100 at 12 kataong handa sa labanan. 46 ang nagbuwis ng buhay. Ang natitirang mga nasugatan ay nailipat na lahat sa ospital. Tipunin ang mga labi ng mga nasawi. Ako ang mag-apply para sa kanila na mailibing sa sementeryo ng mga martir. Ang lugar na ito ay magiging ang opisina mo. Kapitan Stone, base sa expression mo, parang hindi ka masyadong satisfied sa center namin. Sa totoo lang, Ginoong Jenkins, ang mga equipment dito parang medyo outdated. Outdated? Ang mga equipment na ito ay lahat ng pinaka-advanced sa kasalukuyan sa bansa.
Sa tingin mo pa rin backward ang equipment namin? Ang lakas ng loob mo sa mga nakatingin. Akala mo ikaw ay isang foreign expert. Ano ang sinasabi mo? Ang Kapitan Song namin ay isang outstanding graduate ng National Defense Academy namin. Bakit mo siya tinitingnan ng masama? Tinitingnan siya ng masama? Hindi ba siya ang tumingin ng masama sa equipment namin una? Kung ang sinabi ko kanina nakasama sa pakiramdam mo, nag-a-apologize ako. Pero ang 286 machine na ginagamit mo, kahit ito ang pinakamabilis domestically produced computer, ang National Academy of Sciences ay mayroon na ng next generation 386 prototype. Kaya sa tingin ko, dahil research center kami, dapat talaga mag-focus kami sa pinaka-advanced equipment. Dahil sentro ng pagsasaliksik tayo, dapat talaga ang pinaka-advanced na kagamitan ang pagtuunan natin. Ano? Ang susunod na henerasyon ng 286, ang 386. Talaga? Darating talaga? Talaga? Talaga. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo at tanong mo. Tatawag ako. Tatawag. Kapitan Stone, huwag mo silang pansinin. Ang mga tauhan sa sentro ay ganito lang talaga. Diretso lang sila magsalita, walang masamang intensyon. Makikilala mo rin sila sa paglipas ng panahon. Naintindihan? Pero may iba pang ideya ako sa ngayon. Plano kong magsumite ng kahilingan sa mga nakatataas para i-upgrade lahat ng kagamitan ng sentro para magkaroon tayo ng mas malaking kapangyarihan sa pag-compute. Sa ganitong paraan, maaari naming iangat ang impormasyon ng seguridad ng bansa sa mas mataas na antas. Mabuti. Gaya ng inaasahan sa top graduate ng National Defense Academy, dadalhin kita sa opisina mo ngayon. Siya. Ginoong Stone, talagang ipinagmalaki mo kami sa National Defense Academy. 3 buwan lang, nakakuha ka na ng pambansang parangal. Mula ngayon, magkakasama na tayo, pare. Hindi ba't magkasama na tayo nitong mga nakaraan? Okay, talagang humanga ako. Sa aming sentro, talagang nasa pinakamataas ka. Walang eksaherasyon kung tawagin kang eksperto. Karapat dapat kay Silas ang parangal na ito. Kamusta, mga kasama? Ngayon, may magandang balita akong ibabahagi. Kasama Song Shili, binabati kita. Batay sa iyong mga kontribusyon sa Northwest Research Center, inirekomenda ng pamunuan ng sentro at inaprubahan ng mataas na pamunuhan na iginawad sa iyo ang First Class Honor. Kasabay nito, itaas ka rin sa posisyon bilang team leader ng Northwest Research Center. Binabati kita, Kapitan Stone. Binabati kita, Kapitan Stone. Salamat sa parangal na ipinagkaloob ng Estado. Magpapakadalubhasa pa ako upang makapag-ambag ng aking parte sa bansa. Ikaw bata, mataas ang pagtingin sa iyo ng pamunuan ng sentro ngayon. Umaasa kaming pamumunuan mo ang iyong team upang tulungan ang bansa. Naiangat ang ating infrastruktura ng impormasyon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Tara, ipakita mo sa amin ang sertipiko ng bayani para makahawa kami ng suwerte. Kailan kaya ako makakakuha ng First Class Honor? Ikaw? Sa galing mo? Siguro sa susunod mong buhay. Ikaw, hindi ka rin naman mas magaling. Tatlong buwan na pala ang nakalipas. Sa wakas, may oras na ako para makalabas at magpahinga. Sinimulan ko ng pag-aralan ang ating bansa, sistemang pangkomunikasyon ng ikalawang henerasyon. Kapag nagtagumpay ito, hindi na natin kailangang tiisin ang mga blokehong teknolohikal ng dayuhan. Sige, bihirang araw ng pahinga ngayon. Huwag mo nang isipin ang trabaho. Huwag mong kalimutan. Dahil sa sobrang pagkaengganyo mo sa trabaho mo, kaya ipinilit ni Ginoong Jenkins na magpahinga at mag-relax ka. Okay, hindi pa lang ako nakaka-adjust. Nang lubusan. Sige na, ngayong araw, ipatikim kita ng mga pagkain mula sa Hilagang Kanluran. Ikaw, isang dalagang tulad mo, mahirap siguro ang pinagdaanan. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Hindi ako isang delikadong dalaga. Kung hindi ko binigo si Silas, ang nakatayo sa tabi niya ngayon ay dapat ako, di ba? Anong problema? Wala. Parang may nagmamasid lang sa akin.
Ang ating Kapitan Stone ang puso't buhay ng National Defense Academy. Ang pag-akit sa puso ng ilang babaeng nahuhumaling ay normal lang naman, di ba? Hinahamon mo ako? Halika na. Tara, kumain tayo. Sa wakas, nagkakaroon na ng malay ang unggoy na iyon. Ivan, tingnan mo ang comm station number 3. Nawala ba ang signal? Ang comm station number 3, malamang may sira. Hindi kami makakonekta. Mukhang dahil ito sa bagyo. Ako na ang titingin. Ginoong Stone, malakas ang ulan sa labas. Masyadong malakas ang bagyo. Mapanganib para sa iyo ang lumabas ngayon. Hintayin mong tumila ang ulan. Kapag nawala ang isang comm station, ibig sabihin, may malaking butas ang seguridad ng impormasyon natin. Kung malaman ito ng mga dayuhan, ang impormasyon ng ating bansa ay nanganganib na malik. Huwag mo akong pipigilan. Sasama ako sa iyo. Kasama ako. Ivan, tigilan mo ang pagbibiro. Kailangan mong manatili dito. Kapag naibalik na ang komunikasyon, ikaw ang agad magkonekta ng signal at i-reboot ang defense network. At ikaw, Nina, manatili ka rin dito. Hindi ako nagbibiro. Bukod sa'yo, ako ang pinakamarunong sa comm station. Sabay na tayong pumunta. Dahil alam mo ang comm station, hindi tayo pwedeng parehong pumunta. Kung may mangyari sa akin sa daan, ikaw ang bahala dito. Silas, Nina, iniutos ko sa iyo bilang team leader na manatili dito. Sige, sasama ako kay Ginoong Stone. Nina, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko si Ginoong Stone ng ligtas at buo. Pangako ko. kailangan mong bumalik. Pangako ko. Buti na lang nakarating tayo dito ng maaga para mapalitan ang mga piyesa na tinangay ng bagyo. Kung hindi, lahat ng kagamitan sa aming communication post ay masisira. Dito ka lang. Siguraduhin hindi mababasa at matatangay ng ulan ang mga piyesa. Babalik ako para kumuha ng ilang spare parts. Heto, Hindi, sasama ako sa iyo. Masyadong delikado kung mag-isa ka lang. Paano kung may mangyari? utos yan. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos lang ako. Sige na. Ginoong Stone. Hindi ko inakalang dito ako mamamatay. Ang kuweng ito ay nakatago sa likod ng burol. Halos imposibleng matagpuan. Hindi pa rin ako nahahanap ni Nina at ng iba. Mukhang naubusan na ako ng swerte ngayon. Itinuro sa akin ng aking maestro na huwag sumuko. Hanggang sa huling sandali. Sabi nila, bago ka mamatay, dumadaan ang buong buhay mo sa iyong isip. Ang buong buhay ko. Tinapos ang ugnayan sa aking mga magulang. Pinutol ang lahat ng damdamin para sa kapatid na babae na ipinangakong ipagtatanggol. Ang tanging pinag-aalala ko ay malamang si Nina. Alam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Pero parang sa buhay na ito, pabibiguin lang kita. Salamat. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Hinay-hinay lang. Huwag kang magsalita. Nawawala ka ng 3 araw. Ang buong base ay hinanap ka. Hoy, kapit lang. Magtiis ka lang. Gising ka na. Huwag kang mag-alala. Salamat.
Kumusta ang pakiramdam mo? Gutom ka ba? Nagluto ako ng lugaw para sa iyo. Ginoong Stone, kinilabutan ako sa iyo. Muntik na ako. Ay magpakamatay na lang para humingi ng tawad kay Nina. Sige, aalis na ako. Bibigyan ko kayo ng privacy. Eto, Kaya ko to. hayaan mo na. Pagkatapos ng aksidente mo, Ginoong Jenkins ang nag-utos sa buong research center. Lahat ay lumabas para hanapin ka. Kinabukasan, si Ginoong Jenkins ay humingi ng pahintulot sa kanyang mga superior para mag-utos sa bawat tao na maaari nilang gamitin para hanapin ka. Sa huli, ang Special Forces Brigade ang nakahanap sa'yo. Special Forces Brigade? Yung unit na naghatid sa atin dito? Pagkatapos nilang dalhin ka pabalik sa base, nanatili sila bilang defensive force para patuloy kaming protektahan. Kapag gumaling na ako, kailangan kong magpasalamat sa mga nagligtas sa akin. Gusto ko rin silang pasalamatan. Iniligtas nila ang taong pinakamahalaga sa akin. Ano? Di ko narinig. Alam mo, sa loob ng wala pang 3 taon, na-upgrade mo na ang communication system sa second generation nito. Binibigyan ka ng bansa ng Special Class Merit at isang First Class Medal. Ang iyong team ay binibigyan ng Group First Class Award. Dagdag pa, nagpasya ang liderato ng center na ipromote ka bilang Deputy Director ng center. Ikaw na ngayon ang pinakabatang Deputy Director sa buong base. Salamat po, Director. Salamat sa pagkilala ng bansa. Bahagi lang ito ng trabaho ko. Mabuti, binibigyan ko kayo ng isang araw na pahinga. Ngayong araw, magpahinga lang kayo. Huwag lang puro salita. Opo, sir. Ang galing! Hindi ko inakalang makakakuha rin ako ng First Class Award. Kahit group award, First Class pa rin yun, di ba? salamat team leader. Ibig kong sabihin, salamat director dahil pinagana mo kaming makakuha ng First Class Award. Ang cool niya. Hoy, nandito si Silas. Maupo ka, umupo ka. Ngayong araw, tayong dalawa ay dapat mag-inuman. Direktor. Hindi naman ako masyadong umiinom. Ngayong araw, uminom ka lang hanggang kaya mo. Kumain ka. Hoy, Direktor. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Silas, binuo mo ang ikalawang henerasyon ng communication system at malapit nang umalis ka sa disyertong ito. Pupunta ka sa mas mataas at malalayong lugar. Pagkatapos ng 4 na taong pagtatrabaho natin, miss na kita. Sa mga nakaraang taon, talagang pinahahalagahan ko ang gabay mo, Direktor. Magiging mabuting kaibigan kita palagi. Para sa'yo. Pasok. Silas, alam mo, nitong mga nakaraang taon, napakaraming beses tayong inatake ng kaaway ay talagang malaki. Sa loob lang ng mahigit 3 taon, mahigit 70 beses na tayong sinalakay. Bagaman lahat iyon ay naipagtanggol ng matagumpay, gayunman, marami tayong kasamahan ang nawala. Buti na lang at nagtagumpay tayo. Hindi lang natin nabigo ang balak ng kaaway, kundi natapos din natin ang ating misyon. Pwede ka nang magpatuloy sa mas malaking entablado ngayon para harapin ang mas mahihirap na gawain. Ayoko sanang banggitin ito, pero dahil malapit ka nang umalis, hindi ko na ito itatago pa sa'yo. Ang Special Operations Brigade sa misyong ito ng pagprotekta ay nawalan ng halos 200 kasamahan. Para sa kanila. Siguro pamilyar ka na kay Komandante Sutton, di ba? Komandante Sutton. Hindi nga. Dapat nasa district compound pa rin si June, di ba? June, Komandante Sutton, may isang pagkakataon na nahulog ka sa isang kuweba. Para sa iyo, walang tigil siyang naghanap ng 3 araw. Natagpuan ka niya sa kuwebang iyon at nasugatan ang kanyang binti sa proseso.
Noon, nang ikaw ang namumuno sa pananaliksik sa Second Generation Communication System, patuloy kang inaatake ng kaaway. Para sa iyo, 3 beses siyang binaril. Sa mga iyon, minsan, ang puso ay muntik ng tamaan. Ngayon, aalis na siya. Hindi na ako ang walang muwang na binata na dating ako. Ngunit kapag naiisip ko si June, na nagdusa ng napakaraming sugat para sa akin, hindi ko maiwasang malungkot. Komandante Sutton, ay binalaan ako nang dumating ako na huwag sabihin ito sa iyo. Pero aalis ka na ngayon at nawalan siya ng kamay, kaya hindi ko kayang hindi sabihin sa iyo. Ano? Nawalan siya ng kamay? Noong nakaraang misyon para protektahan ka, gumamit ng bomba ang kaaway. Sumabog ito habang nagpupumiglas. Siya. Ay nawalan ng kaliwang kamay. Bakit? 3 taon na. Bakit hindi siya naghanap sa akin? June. Komandante Sutton, dapat ba tayong umurong? Tara na. Sa loob ng 3 taon, nakita na kita sa lab ng hindi mabilang na beses, walang tigil na nagtatrabaho. Gusto kong pumunta at makipag-usap sa'yo. Pero sa tuwing naaalala ko ang lahat ng ginawa kong nakasakit sa'yo, lahat ng sakit na idinulot ko, ako kasi, hindi ko kayang maglakad pa ng isang hakbang. Kung tunay mong mahal ang isang tao, pipiliin mong hindi siya guluhin. At sa kalagayan ko ngayon, paano ako magiging karapat-dapat para sa kanya? Silas, karapat-dapat ka sa mas mabuting kapareha. Nandoon ka sa kotse. June, bakit hindi mo ako pinuntahan? Hindi mo sinabi sa akin na dumating ka. At hindi mo rin sinabi sa akin na umalis ka. Pinapatawad kita. Si Junong Stone yan, Silas. Ang ating bansa ay nangungunang eksperto sa pagde-decrypt. Idolo ko. Ang gwapo. Narinig kong personal siyang inimbitahan ng principal ngayon, kaya natin napapunta si Ginoong Stone para magsalita sa atin. Kung hindi lang sa limitasyon sa bilang ng mga pwedeng dumalo, siguradong punong-puno ang auditorium. Wala pa sa 40 taong gulang si Ginoong Stone, di ba? Naging pangunahing eksperto na siya. Narinig ko na ang Open 4th Generation National Defense Information Security Tech ay talagang mas magaling kaysa sa mga dayuhang eksperto. Para na siyang pambansang kayamanan. Magagalang na mga pinuno, minamahal na mga kasamahan. Kumusta po kayong lahat? Ako si Silas. Una, talagang pinapahalagahan ko ang pagkakataong makabalik sa aking alma mater at magbahagi ng ilan sa aking mga pananaw sa inyong lahat. Ginoong York. Napakalakas ng pahayag mo. Ang malakas na kabataan ay gumagawa ng malakas na bansa. Kumpauto formato kaya. Mahigit 1 dekada ng reforma at pagbukas, ang ating bansa ay nakaranas ng malalaking pagbabago. Ikaw ay naging malalim na nakatanim sa disyerto, namumuhay ng simple at mahirap na buhay. Sa pagkakataong ito na ikaw ay bumalik, kailangan mong magpahinga ng maayos at makita ang mga kahangahangang tanawin ng ating bansa. Prinsipaw, bago lang ako nakabalik ngayon at agad-agad mo na akong pinapagsalita sa paaralan. Mas gusto ko pa ring manatili sa Research Institute. Ang pang-4 na henerasyon ng teknolohiya ng seguridad ng impormasyon ng bansa ay malapit na matagumpay na malikha. Talagang hindi ko gustong umalis sa mga front lines. Ikaw, ang iyong mga superior ay partikular na nag-instruct sa akin na sa pagkakataong ito na ikaw ay lumabas,
Kailangan mong maging mas aktibo. Sa susunod na linggo, sumama ka sa akin sa Great Hall para sa seremonya ng National Awards. Sa pagkakataong ito, ang unang premyo ay walang duda na para sa iyo. Si, Saan mo balak pumunta sa mga susunod na araw? Gusto mo bang i-arrange ko ang isang tour para sa iyo sa palibot ng paaralan? Ikaw ay nawala ng 10 taon at ang lugar ay nagbago ng marami. salamat Principal. Subalit, balak ko na umuwi ng saglit. Ayos din iyan. Umuwi at magpahinga ng ilang araw. Pumunta ka rito sa susunod na linggo at magtungo tayo sa kapital ng magkasama. Si, Babalik ka ba sa guest house, sir? babalik sa lungsod ng Ulap. Babalik sa iyong hometown. Tama yan. Noong nalaman ko na June ay umalis, tinawagan ko ang kanyang military unit para mag-inquire. Sabi nila siya ay na-discharge at malamang bumalik sa pamilya Su. Sa pagkakataong ito, ang organisasyon ay nag-order sa akin na mag-leave kaya babalik ako para makita siya. Ang mga lumang sama ng loob at pagmamahal ay lahat nawala na parang usok. Panahon na para bumalik. Sa edad ko, matagal na kong inialay ang buhay ko sa mga tao. Noong mga panahon June, nagsakripisyo ng napakarami para sa akin. Kailangan kong bumalik at personal na pasalamatan siya. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, hindi ko inakala na ang lugar na ito ay magiging pareho pa rin, tulad ng dati. Silas, nakabalik ka na? Tito Jude, Halika. Uminom ka muna ng tsaa dito. Tito Jude, bakit nandito ka pa rin? Noong umalis ka para mag-aral, hinanap ka ng mga magulang mo. Umiiyak ang ina mo buong araw. At tumanda ng husto. Pagkaraan, lumipat na sila. Binili ko ang lugar na ito. Kung gayon, alam mo ba kung saan sila pumunta? Hindi ko alam. Wala silang sinabi. Noong panahong iyon, alam ng lahat ang tungkol sa kalokohan ni Shane. Ang taong iyon, na dalawang mukha, ay nandaya sa lahat. Pero nakuha nila ang parusang nararapat sa kanila. Sa huli, nagkaroon siya ng depresyon at nagpakamatay. Dati, kinamumuhian ko si Shane. Akala ko ang pagkarinig tungkol sa kapalaran ni Shane ay magdudulot sa akin ng kasiyahan at ginhawa. Pero ngayon, ginhawa lang ang nararamdaman ko. Alam mo, noong panahong iyon, ang ama ni Shane ang nagligtas sa iyo, pero ang ama ni Shane ay hindi talaga namatay. Ang kanyang pagkamatay ay dahil kay Shane. Nadaya rin si Ginoong Stone ni Shane. Hindi ko inakala na ang isang batang tulad niya ay maaaring maging napakatuso. Noong panahong iyon, si June ay pumunta sa National Defense Academy para hanapin ako. Mabilis lang niyang sinabi na naparusahan si Shane. Hindi niya sinabi sa akin ang mga detalye. Kaya pala ang utang na loob na dala-dala ko all this time ay biro lang pala. Plano lang pala lahat iyon ni Shane. Si Shane ang nagtulak sa sarili niyang ama sa tubig. Lahat iyon para makapasok sa pamilya mo, para mabuhay ng maginhawa. Ang lupit, mga has na patayin ang sariling ama sa murang edad. Pero nang mabuking siya, ikinulong siya ng mga magulang mo sa bahay. At sa huli, siya rin ang tumalon sa ilog. Masasabi mong karma iyon. Tapos na ang lahat. Kahit na nagsisisi na sila ngayon, hindi pa rin ito mababayaran. Ang lahat ng pinsala na ginawa nila sa akin, sa mga taong iyon. Ito ay usapin ng pamilya mo. Wala akong karapatang magsalita, pero ang mga magulang mo ay nagbayad na ng halaga. Sa huli, sila ang iyong mga magulang ang nagbigay sa iyo ng buhay. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, hindi mo pa rin sila mapapatawad. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad o hindi. Ang nararamdaman ko para sa kanila ngayon ay parang para sa mga estranghero. Ang pinakabatang pinuno. Noon, ikaw at si Komandante Sutton. Kung hindi dahil sa panghihimasok ni Shane, malamang ay magkasama na kayo ngayon. Oo nga pala, Tito Jude. Nasaan na si Tito Sutton? Hindi mo alam? Nailipat na si Jaime. Matagal na siyang umalis dito. Silas, mag-dinner tayo mamayang gabi. Papakiusapan ko ang mga leader ng County Brigade para salubungin ka. Hindi na kailangan. Masikip ang schedule ko ngayon.
Kaya huwag na nating istorbuhin ang mga leader ng compound. Salamat pa rin, Tito Jude. Kailangan ko nang umalis. Sige, magpahinga ka muna dito. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Akala ko makikita ko ang ilang dating kakilala pagbalik ko. Pero wala na silang lahat. Siguro ang kapatid ko ay umalis din, kasama ng Tito Sutton. Noong panahon, ang Tito Sutton lang ang talagang mabuti sa akin. Naisip ko kung ano ang itsura niya ngayon. Siguro, sa susunod na bakasyon ko, babalik ako para makita ka ulit. Hoy, Silas. Hoy, Nina, Saan ka nagpunta sa bakasyon mo? Hindi ka man lang bumalik. bumalik ako sa aming bayan para maglibot. Nandoon ba siya? Nagtanong-tanong ako. Wala siya. Malamang umalis siya kasama ng Tito Sutton. Ang mga magulang ko ay wala rin doon. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Gusto mo bang magtanong ako para sa iyo? Hindi, okay lang. Ang bakasyon ko ay 1 linggo lang. Hindi sapat ang oras. Siguro sa susunod. Miss na miss ka ng anak mo. Kailan ka uuwi? Batiin mo si Daddy. Daddy? Daddy? Miss na miss kita? Sige, uuwi na ako ngayon din. Hintayin mo ako, anak. Maging mabait ka. Ano po ang order ninyo, sir? Umuwi ka na at makita mo ang asawa at mga anak mo. Opo. Silas, nakakapanatag ang loob ko kapag nakikita kitang masaya. Pasensya na. May itinago ako sa'yo, pero ayokong maabala ka. Maliwanag ang kinabukasan mo. Ang magagawa ko lang ay tahimik na bantayan ka. Sapat na yun para sa akin. Binibining Sutton, bakit mo kailangang gawin iyon? Gusto ko pa rin magpasalamat sa'yo, Tito Jude, sa pagtago mo ng sekreto para sa akin. Ang mga magulang ni Silas, nang inabuso nila si Shane, nagdulot iyon ng matinding depression sa kanya. Pinatay niya ang kanyang mga magulang 5 taon na ang nakalipas. Ginamit mo ang koneksyon ni Jaime para takpan ito. Tama ba? Ayaw mo siyang masaktan. Si Silas ay isang haligi ng bansa. Ayokong maabala siya ng bagay na ito. Nang umalis siya, sabi niya ayaw niya sa pamilyang ito. Kung ganun, huwag nang hayaang ang kanyang pamilya ay makaapekto sa kanya muli. Ikaw at si Jaime ay nanatili rito sa buong panahong ito. Umaasang darating si Silas. Tama ba? Ngayong nandito na si Silas, ayaw mo na siyang makita. Matanda na ako, hindi ko na nauunawaan kung paano mag-isip ang mga kabataan ngayon. Kailangan ko pa ring hilingin sa'yo, Tito Jude, na huwag sabihin kay Silas tungkol dito. See? Hindi ko alam kung ano ang hinihintay ko, ngunit ang maghintay ng ganito ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Silas, sa wakas ay nakabalik ka na. Pero wala akong lakas ng loob na harapin ka. Maaari ko lang kitang bantayan ng palihim. Tulad ng disyerto ng Gobi, tahimik na nagtatanggol sa'yo. Dati, wala akong mukhang maiharap sa'yo. Ngayon, wala akong lakas ng loob na harapin ka, basta't ako'y nasa anino. Tahimik na nagtatanggol sa'yo? Ayos na iyon. Tito at tita, dumalaw ako sa inyo. Bumalik si Silas ngayong araw. Hindi ko sinabi sa kanya tungkol sa inyo. Hindi kayo magagalit, di ba? Pagkatapos ng lahat, kami ang nagkamali at dapat magbayad ng kapalit, marahil. Ito ang kalooban ng langit. Maayos ang kalagayan ni Silas. Hindi mo na kailangang mag-alala kahit na wala ka na. Pero ang mga taong nabubuhay pa sa mundo, ang mga pinakawalang pag-asa, ako rin dahil sa mga ginawa ko. Nagbayad ako ng sarili kong halaga. Masaya ang buhay ni Silas ngayon. Mayroon siyang magandang asawa at isang mapagmahal na anak. Sana'y makabalik ako sa nakaraan. Kung noon lang, hindi ko sinira ang aking pangako. Palagi kong pinagkatiwalaan siya. Pinoprotektahan siya. Ang taong kasama niya ngayon, dapat ako. Maaaring kami rin ay may mapagmahal na anak.
Sa buhay na ito, hindi ako naging manugang mo. Siguro sa susunod na buhay. Si Silas ay ipinanganak sa pamilyang walang pagmamahal. Napilitang ibigay ang lahat ng magagandang bagay sa kanila. Kapag nagpadaig ka, dapat kang magpadaig habang buhay. Gaano ka ba siya nawalan ng pag-asa? Para burahin ang kanyang pangalan at mamuhay sa ibang pangalan habang buhay. Hindi na niya gustong makontak ulit sa buhay na ito. Gaano ka ba siya nawalan ng pag-asa para gumawa ng desisyong ito? Kung hindi palihim na umalis si Silas, maaaring napilitan siyang mamatay. Silas. Pag-alis mo, narealize ko, ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Pero ang pinsala ay nangyari na. Nang malaman ko yon, wala ka na sa akin. Sana maging masaya si Silas magpakailanman. Sa tingin ko, pareho rin ang nararamdaman ninyo, di ba? Ate, Ika, 17th birthday ko ngayon. Gusto kong sabihin sa'yo, gusto ko sa'yo. Kung sinabi kong yes noon, magiging iba ang resulta? Sayang, walang what ifs. Sa tingin ko, ako lang ang nakalaang mamuhay sa walang hanggang panghihinayang hanggang katapusan ng buhay ko. Silas, paalam. Natulog lang siya. Huwag mo siyang gisingin. Kung gagawin mo, ikaw ang magpapatahimik sa kanya para matulog ulit. Hindi kami nagpakasal ni Nina hanggang 30 anyos kami. Sa lahat ng mga taon, naghintay siya para sa akin. At sa lahat ng mga taon, nagtatrabaho ako malayo sa bahay. Wala akong oras para makasama siya. Salamat, mahal. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Umuwi ka ng mas madalas para makasama ang anak natin. Kahit gaano ka busy ang trabaho, kailangan mong maglaan ng oras. Siya. Talagang hindi ko papayagan ang anak natin na danasin ang mga hirap na naranasan ko noong bata ako. Sa pag-uwi mo ngayon, nagkita ka ba ng mga magulang mo? Umalis sila. Ayaw ko na silang hanapin. Ang pagkikita sa kanila ay magdudulot lang ng problema. Kahit ano ang mangyari, magulang mo pa rin sila. Mag-isip ka ng paraan. Mahahanap mo sila sa huli. Pagkatapos, nagkita ka ba ng Komandante Sutton? Hindi. Na-transfer na ang Tito Sutton. Malamang siya. Umalis kasama ang Tito Sutton. Kalimutan mo na. Sa lahat ng mga taon, iniwasan niya ako. Ayaw niya akong makita. Natanggap ko na. Bakit pipilitin ang pagkikita? Ngayon, mayroon akong masayang pamilya. Sana lang katulad ng ating bansa, umunlad at sumulong ng paisa-isa. Ang buong buhay ko ay inialay para sa ating bansa seguridad ng impormasyon. Ang natitira lang ay ang mamuhay ng maayos kasama mo.